Ako'y anak ng Maynila, isa lang ang pangarap ko. Naghahatingin ang araw, mamamayagpag tayong Pilipino. Pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan ang family ng alcalde at vice-alcalde ng Maynila, Mayor Francisco Isko Calero Tumaboso at Vice Mayor Maria Sheila Hani Laguna Pangan. Sa'yo, salo. Oh. Puso sa lahat sa inyo, saan man kayo nanggaling, hindi kayo ibang tao. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mula po sa pamahalaang lungsod ng Maynila, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagdating sa umagang ito upang samahan kami para saksihan ang groundbreaking ceremony ng Baseco Community Hospital. Ito po ay proyekto ng ating minamahal na alkalde at vice-alkalde Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso at Vice Mayor Maria Sheila Hani Laguna Pangan na may layuning makapagbigay ng disenteng ospital sa ating mga kababayan dito sa Baseco. Atin na pong pasimulan ang programang ito ng isang panalangin na susundan ng lupang hinirang at awit ng Maynila. Ilagay po natin ang ating presensya sa ngalan ng ating Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat kami sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob sa amin. Mapagkumbaba kaming lumalapit sa iyo at humihingi ng iyong gabay at lakas. Ikaw ang may hawak sa lahat ng bagay sa mundo, kung kaya't kami ay lubos na nagtitiwala sa iyong pagmamahal. Naway patuloy mo kaming samahan, gabayan at protektahan kasama ng aming mga pamilya at mahal sa buhay. Itinataas at tinaali namin ang aming mga buhay para sa iyong layunin. Ikaw lamang, Panginoon, ang pupurihin at sasambahin. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, ay mas masinakalan, alam ng puso, sa titik ko'y bumay. Lupang hinirang, kuya ka ng mag-ibig, sa manlulubi, di ka pasisingil, sa nagkakatulog sa simoy at sa langit ng pag-raw, ay ginatang tulakaw, sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iingin, ang ituwin na araw niya, kailan pa may di magdidilig, lumanang araw ng walang pagsinta, buhay langit sa piling ko. Ang ligaya ng kay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Lungsod naming mahal, tampok ng silanganan, patungo sa kaunlaran at kaligayahan. Nasa kanya ang pangarap, punong lakas, pag-unlad ang Maynila.
ng Maynila. Maynila, Maynila, oh Maynila. Hangin ang maligong bansa. Magsiupo na po ang bawat isa. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Para sa ating alkalde at PC alkalde, ang buhay ay mahalaga. Kaya naman, mas pinatatag nila ang healthcare system dito sa ating pamahalaan. Sa pagkakataong ito, mga kasama, upang sa atin ay magbigay ng kaniyang bungad bati at ipakilala ang ating pangunahing tagapagsalita, malugod ko pong ibinibigay sa inyo ang ating minamahal na vice-alkalde. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan, Vice Mayor Maria Sheila Hani Lacuna Pangan. Anak ng Maynila, pinatibay ng nakaraan. Sa atin pong minamahal na punong lungsod, Francisco Isko Moreno Domagoso, sa mga kasamahan ko po sa Sangguniang Panlunsod ng Maynila mula sa ikalimang distrito, sa congressman po ng District 3, Congressman Yul Serbonieto, sa iba pa pong mga kapwa lingkod bayan at kawani ng pamahalaan lungsod, mga opisyales ng barangay dito sa Baseco, sa pamumuno ni Chairwoman Diana Espinosa, at sa lahat ng mga kababayan natin na narito at nakatunghay sa ating palatuntunan, isa pong magandang umaga. Sino ba naman ang mag-aakala na ang nooy dati lamang bahagi ng breakwater at naging pagawaan ng mga sasakyang pandagat na unti-unti namang naging malaisla at tinayuan ng mga barong-barong ay magiging isang malaki at napakagandang komunidad na tuluyan ng nakapagdugtong sa lupa ng Maynila. Sa paglipas ng ilang taon, nagkaroon na ng sariling mga gusaling paaralan, gusaling pambarangay, mga sariling police station at iba pang pasilidad. Kamakailan lamang ay pinasinayahan natin ang Base Community bilang programang pabahay namin ni Yorme para sa inyo. At ngayon namang umaga ay isa na namang napakahalagang proyekto ang ating pasisimulan upang ganap na mapagkalooban kayo ng isang dekalidad na pagamutan dito mismo sa Baseco. Itong President Corazon C. Aquino General Hospital. Mula sa isang simpleng health center ay gagawin na natin itong isang buong ospital. Lahat ng mga programa at proyektong naisagawa dito mula 2019 ay bunga ng bilis-kilos na pamumuno ng ating napakagaling na ama ng lungsod ng Maynila. Inspirasyon natin siya sa pagsusumikap na maging epektibong lingkod bayan, kaya't lahat ng aming sinimulan ay ating tinitiyak na mapagpapatuloy at matatapos. At syempre, kung dadalhin natin siya sa Malacanang at gagawin natin siyang Pangulo ng ating bansa, ay nakakasiguro tayo na ang Maynila ay magiging pangunahing lungsod na kanyang lilingunin at bibigyang pansin. Mas marami pa tayong magagawang makabuluhang proyekto at serbisyong maghahatid ng benepisyo diretso sa tao. Kaya't upang mapakinggan natin ang mahalagang mensahe sa atin ngayong umaga, buong pagmamalaki ko sa inyong ipinakikilala ang taong punong-puno ng pag-asa, patuloy na nangangarap para sa kanyang kapwa Manileño at kapwa Pilipino. Ang ating alkalde na susunod na Pangulo ng Pilipinas, kagalang-galang Francisco Isko Moreno Domagoso. Ating pag-asa, nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw na isa, kapit ka. Maraming salamat sa ating minamahal na Vice Mayor Hani Lacuna, sa ating pong Congressman Yul Serbonieto, City Engineer Andres, at ang susunod na Congressman Erwin Cheng,
At ang laging puyat na arkitekto ng Maynila, Architect Balmores. Sa ating mga kapwa-kawani ng pamahalang lungsod, ako po ay lalo na ngayon ay pinag-uusapan ay tungkol sa ospital or healthcare. Ako po sa 10 ng aking pamilya ay nakikiramay po sa isa na naman nating frontliner na sumakabilang buhay kay Dr. Banji Rapanan. Nakikiramay ako sa MHD family at sa kanyang pamilya. Maraming salamat sa inyong serbisyo sa ating mga kababayan. Talagang itong COVID-19 na ito ay mananatiling bahagi ng ating buhay. Kalulungkot man, but we have to live with it. Kailangan talaga move forward. Kanina, a few minutes ago, yung ating mga nasunugan na kababayan sa Baseco. Pagka minsan, iniisip-isip mo na parang pinagtatakluban ka na ng mundo sa hirap ng buhay na dinaranas ng tao. But then again, sabi ko nga sa inyo, pamahalaan na lang ang sandalan ng tao. Some of us pay the ultimate price, but we have to do what we have to do. We need to do it. We need to take care of our people. To Barangay Chairman Diana Espinosa, napakaswerte mo. Sa 2 taon lamang, no? Tumpukan ng development sa iyo. Sa habang panahon. Sa ating mga kasamahang kagawad, Ray Campanyera, Mary Joy Campanyera, Mark Dolt Nabalta, Roy Abayon, Edmundo Kayanan, Julieta Bagumboy, SK Chairman Chris Jan, Secretary Rowena Duhilag, Treasurer Jerry Pido, EXO Edgardo Campanyera, at pati mga tanod, mga volunteers, Barangay Admin Edita Castino, at sa lahat ng opisyal ng barangay at kanya-kanyang purok leader at mamamayan ng Baseco. Sa ating pong mga konsihal, Konsihal Monyo Pangco, Konsihal Laris Bonbeo, Konsihal Chari Ortega, Konsihal Ricardo Boy Isip Jr., Konsihal Nico Atienza, and Attorney Konsihal JB Hison. Mukhang 9-0 kayo dito may duda ako. Nico, kayang-kaya ni Nico yan. Naging mabuti naman ang iyong lolo kahit papaano sa lungsod ng Maynila. Sa ating pong mga kasamahan na nandito, magandang umaga sa inyo mga kapitbahay namin sa Baseco. Good morning! Hi! Hello! Una, salamat sa Diyos. Salamat at kahit na anong hirap ng pamahalaan, maraming salamat kay Attorney Chua, Grace Chua. Hindi siya tumitigil makahanap ng pera ng Maynila. Ito pong itatatag na President Corazon Aquino General Hospital ay bunga lamang ng pagpipiga ng bimpo. Para sa kaalaman ng mga taga-Baseco, ito po yung mga perang utay-utay. Diba sinabi ko sa inyo, pipilitin namin maging masinop. So ito mga perang ito, 800,000, 1 million, 2 million, 500,000, sa mga lumang panahon. Ito pinagsama-sama namin at nakabuo kami ng sapat na salapi upang makapagtatag ng ganitong gusali. At hindi lang itatatag. Doon sa salaping naipon natin, meron ding nilaan. Almost 100 million
na pera para makabili ng mga ekwipo, gamit. So hindi lang siya building, may gamit pa siya. Ito ang magiging ikapitong ospital ng ating lungsod. Although meron tayo na itatag na Manila COVID-19 Field Hospital sa Luneta, itinatag natin yon na siya namang ating pinakinabangan at hindi naman natin tinatangos ang ilong pati ang Metro Manila. Pinakinabangan ito ng Metro Manila. Sapagkat halos 40% ng mga na-ospital sa COVID-19 Field Hospital are non-Manilans. Sabihin, sa maliit na kaparanan ng mga tagalungsod ng Maynila, nayakap natin ang ating mga kapitbahay. At sa awa ng Diyos, zero mortality sa Manila COVID-19 Field Hospital. Salamat sa mga taga-Manila Health Department. Salamat sa mga taga-Maynila sa pakikinig ninyo sa panawagan kung tayo'y magpabakuna. Today, we have vaccinated about 128%, more than above our target for the first dose. And 120% second dose. We were told and guided that we have to achieve 70% by September. But data and results won't lie. That by August, na-achieve natin yung 70%. Now, based on target, whether it is a COMELEC registration, based on qualified members, or DOH data, the City of Manila, through Manila Health Department, achieved more than 100%. Eh, Yorme, ba't naman more than 100%? Dapat 100% lang. Sapagkat, mga kababayan, nagkaroon ng maayos at magandang resulta yung ginawa nating polisiya. Open policy. Kahit sino, pwede magpabakuna sa Maynila. Taga Maynila man o hindi. Sapagkat itong inaabot nating hirap ay dulot ng impeksyon ng COVID-19. At ito ay nagdala ng katatayuan ng syudad, ng bansa at ng mundo na tinatawag na pandemya, na siyang nagpapahirap sa katayuan ng tao. Emotionally, psychologically, and economically. Kaya kung kinakailangan bilisan natin ng kilos na mailigtas ang bawat isa, maproteksyonan ang bawat isa, ang mga taong natutulog sa Maynila o mga taong dumadako sa Maynila. Kailangan nating gawin ang dapat nating gawin. Ngayon, pag tayo nagbabakuna, 3,000, 2,000 na lamang. Dati, kung tayo magbakuna, 40,000, 47,000, 30,000 a day. So, nagbunga ang ating sistema. Nagbunga ang ating pananaw kung paano maglingkod ng epesyente sa kanyang nasasakupan. At nagbunga na pati hindi niya nasasakupan ay pinagtiwalaan ang ating lungsod ng Maynila. Kaya kung meron pang pangilan-ngilan na ayaw magpabakuna, ang payo ko sa inyo, proteksyonan ninyo ang inyong sarili. Opo, proteksyonan ninyo ang inyong sarili. Ako nagka-COVID. Salamat sa Diyos, salamat sa bakuna. Salamat sa mga doktor ng Santa Ana Hospital. Nakaraos ako. Maaari sa maraming dahilan. At isa na roon ay ang bakuna na nakatulong sa akin. Kaya sa ating mga kababayan, ang gusto ko, makapamuhay na kayo ng normal. Ang gusto ko, bumalik na kayo sa trabaho. At ang direksyon ng lungsod ng Maynila ay dalawa po. Buhay
at kabuhayan. Yan ang polisiya natin. Pipilitin natin na hanggat maaari, maibsan ang katatayuan ng tao. Pero, habang kinakaharap natin ang pandemyang ito na mailigtas ang tao, kahit papano may mapaghari muna ng tao, tuloy-tuloy ang mga pangarap natin sa tao. Mga pangarap natin makapagpapataas ng antas ng pamumuhay nila. Hindi napayaman ng tao nung nabigyan siya ng bahay, pero nabalik sa kanya ay dignidad. Tumaas ang antas ng kanyang pamumuhay. Siya ay makapag-aral. Tataas ang antas ng kanyang pamumuhay. In fact, Dr. Lin and the members of the Division of City School and the School Board, kasama si Vice Mayor, ang ating mga konsihan, we just recently acquired an additional 57,000 tablets on top of our 130,000 tablets. At yung 10 gigabyte ay magiging 20 gigabyte a month na. Mairaos lang natin yung pag-aaral ng inyong anak. And to add to the situation, in problem solving, your city government is ready to vaccinate 12 years old to 17 years old. Nag-aantabay na lamang tayo. Meron tayong bakuna na Pfizer at Moderna para sa 12 to 17 years old. Hindi siya sapat, pero pwede na mag-umpisa. Pwede na nating simulan. Maproteksyonan naman ang inyong mga anak, katulad ng anak ko. Then, we are preparing ourselves as a city government para doon sa bagong sistema ng pag-aaral. We always try to be ahead of the situation or possible uncertainty because we are always certain in the city of Manila. Kaya pumanatag kayo, mga kababayan ko, pumanatag kayo. May gobyerno sa lungsod ng Maynila. At ang gobyerno niyan ay para sa tao dito sa ating lungsod na minamahal na Kapitolyo ng bansa. Ngayong araw na ito, itatatag natin ang isang ospital. Ito'y ospital na kung saan marami dito sa Baseco. Ang takbuhan, Gat Andres Bonifacio o Ospital ng Maynila. At sometimes, may mga nadidisgrasya kasi kinapos ng panahon. Yung mga aberyang pwede namang mailigtas pa yung buhay ng tao. Sa laki ng populasyon ninyo, araw-araw, pati nasaksak dito, nawawala ng pag-asa na pwede namang mabuhay pa dahil pwede namang bigyan ng immediate care. Alam ko ang katayuan ng isang squatter community. Mahirap ang sitwasyon. Pero magkaganon pa man, kung kayo ay meron ng beach, meron na kayong park ng mga lolo't lola doon sa Gedli. May park sa Bata, Todits, sa Kodlin nito. Meron kayong bahay. Ito, hopefully, in a matter of few weeks, yung ating phase 2. No? Ngayon naman, gusto ko, meron kayong sariling ospital dedicated lamang sa community dito sa loob ng Baseco. Upang mapangalagaan ang mga buntis sa loob ng 9 na buwan. At ang mga nanay na nanganak at ang kanilang anak mabigyan ng tamang atensyong medikal upang lumaking malusog. At ang inyong mga anak na nangabungi na, ang ipin, kasi walang access to proper care. Dito sa tinatayuan natin, itatatag ang 3-story, 50 hospital bed capacity with emergency room na President Corazon Aquino General Hospital. Kaya sa inyo, mga taga-Baseco, walang bibitaw
walang susuko. Alam ko naman, hindi naman kayo yayaman sa mga pagawaing ito. Pero sa oras ng pangangailangan ninyo, meron kayong matatakbuhan. Matatakbuhan upang mailigtas ang inyong mga mahal sa buhay at matugunan yung kailangan nilang medical attention. So muli, binabati ko kayo. Masaya ako para sa inyo, mga batang Baseco. Masaya ako na may ganito kayong pasilidad. At sana, Chairman, pagdating ng araw, maipagpatuloy ninyo ang mga development na ito. Suportahan ninyo yung ating mga kasamang nagtataguyod ng programang para sa tao. Ako, tao lang, okay na ako. Pwede na akong kumukuya-kuya-kuya sa tabi. Mairaos lang ang tao. Nandito sila, mga barangay official. Nandito yung mga kasama ko. Hindi ko to nagawa mag-isa. Gusto ko lang ipaalala sa inyo. Maaari ito'y katang-isip ko. Maaari ito'y pinlano ko. Maaari ito'y pinangarap ko para sa inyo. Ngunit kailangan to ng mga batas. Kailangan to ng mga batas na makakapagpalakas doon at makapagpapataguyod at tupad ng pangarap na yon. Yan yung mga konsyal na nasa harapan ninyo. Sila yon, si Vice Mayor yon, si Erwin yon, si Yul yon. Sila yung mga kasama natin. Kaya gusto ko lang malaan ninyo kung paano tumatakbo ang gobyerno. Maaring matayog ang aking pangarap para sa mga mahihirap, pero kailangan ko rin ng katulong nila. At ako'y naniniwala, panatag ang loob ko, na ipagpapatuloy nila yung pensyon ng lola, yung pensyon ng lolo, yung nanay at tatay na senior citizen, yung PWD, noong solo parent, yung pensyon ng mga allowance ng estudyante, ng K-12, ng PLM, ng UDM, yung chicha ng bata sa eskwelahan, yung nutrition, pabahay. Lahat ng yan nasa plano. Lahat ng yan naganap sa lalong madaling panahon. At lahat ng yan lalawig. Basta tuloy-tuloy lamang tayo dito sa lungsod ng Maynila. So muli, sa inyong lahat, nako, mga taga-Baseco, wala nang pupunta sa City Hall para maghanap ng pambayad ng X-ray. Kasi nung kusyel ako, 5-5 pila eh. Si Robert, kami ni Robert Ortega. Noong kusyel kami, yung mga mahihirap na gusto magpa-X-ray, si Repo Goso, si Direktor. Hirap na hirap yung utaw. Magpapa-X-ray, may yad ba yun eh? At that time, 250, no? 300. Tapos pag medyo social, 800. No? Alam pera yung utaw. Iikot yun sa second floor. Iikot yun. Huwag na kayong mag-alala. Magkakaroon ng X-ray dito. Merong X-ray dito sa ating ospital. 24/7, fully operational emergency room. May ambulansya rin kayo. Yung ambulansyang bumubuhay, ha? Hindi yung ambulansyang pupunta doon sa may make-upan kayo. Ibang uri ng ambulansya yun, ha? Yung ambulansyang bumubuhay. Hindi yung ambulansya ang tugtog. Iba tugtog eh. Meron Victor Wood. Ambulansyang maganda. Ambulansyang kayang bumuhay at sumagip ng tao. Yun ang ipadadala nating ambulansya rito. At centralized medical gas system. Parmasya, dietary department, 24/7 operational maternity department. Pero wag nyo naman gawin 24/7 yung asawa ninyo. Pagpahingay nyo rin, ha? Kanina, ang dami ko naman nakita ang buntis. Nakakain ng pakwan. Ha? Kailangan magplano. Kailangan na, okay lang magkaanak. Okay tayo dyan. Yan ang yaman natin bilang pamilya. Pero kailangan maganda ang espasyo. Ha? Male and female ward, pediatric wards, isolation ward, at walang hihingaling pakyat. Meron kayong sariling
elevator or service elevator hanggang 3rd floor. So these are the amenities. At kung sakaling nga may aberya, meron kayong emergency room na para ma-stabilize man lamang yung naghihingalo ninyong mahal sa buhay, bago natin ilalagay doon sa bagong-bagong 10-story, fully air-conditioned, bagong ospital ng Maynila para sa Batang Maynila. So muli sa inyong lahat, mag-iingat kayo. May COVID-19 pa rin. Ang ipinagpapasalamat ko sa Diyos, marahil sa maraming dahilan, at isa na ron yung pagiging handa ng inyong pamahalang lungsod sa loob ng 2 buwan. Panatag at kayang-kaya at matagumpay so far ang management ng COVID infection sa ating syudad. Mababa ang ating infeksyon, dala siguro ng vaccination at dala ninyo na kayo'y mga responsableng mamamayan. We need to keep on doing those things. Kailangan natin patuloy gawin. Gagawin ko ang trabaho ko bilang bahagi ng pamahalaan at gawin nyo naman ang inyong obligasyon sa inyong sarili at pamayanan. Pamahalaan, mamamayan. Pag nagtulungan, may maayos na kinabukasan. Magandang araw. Pagpalain nawa kayo ng Kong May Kapal. Manila, God first. Thank you. Maraming salamat po, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, sa inyong makabuluhang mensahe at sa napakaganda ninyong proyekto. Tiyak na marami tayong matutulungan at maililigtas dito sa kababayan natin sa Baseco. At ngayon naman po mga kaibigan, tayo po ay dadako na sa pinakatampok na yugto ng ating programa. Ating pong saksihan ang paglagda ng ating alkalde, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, sa plano ng President Corazon Aquino General Hospital. Kasama ang ating Vice Alcalde, Vice Mayor Maria Sheila Hani Laguna Pangan, at sina City Engineer Arman Andres, City Architect Balmoris ng Department of Engineering and Public Works, Congressman Yul Servo Nieto, City Councilor ng District 5, Councilor Erwin Tieng, at Chairman Diana Espinosa ng Barangay 649, Zone 68, District 5. Ang President Corazon C. Aquino General Hospital ay may 2,012.6 square meters floor area. Meron po itong 50 bed capacity, 24/7 fully operational emergency room with community inclusive outpatient department, digital x-ray equipment for radiology department, laboratory and central diagnostics department, centralized medical gas system or oxygen supply line, pharmacy, dietary department, 24/7 fully operational maternity department, surgery and internal medicine department, male and female wards, pediatric ward, isolation wards, service elevator dedicated for patients in bed, at passenger elevator with 11 to 14 persons capacity. Talaga namang disente ang ating ospital at para po ito sa mga kababayan natin dito sa Baseco Community. Ngayon naman po, tayo po ay magkakaroon ng photo opportunity. Inaanyahan po natin ang ating Barangay City Council. Samahan po natin ang ating minamahal na alkalde at vice-alkalde dito sa Entablado. Paalala lamang po sa ating po mga kaibigan mula sa media, sumunod po sana tayo sa ating health protocol, physical distancing po para po sa ikaliligtas ng bawat isa. Maraming salamat po. Muli, ito po ang ikapitong pampublikong ospital dito sa ating pamahalaan. At dahil dito sa napakagandang proyektong ito, mas marami tayong kababayang mabibigyan ng tulong at maililigtas.
Ngayon naman po, inaaniyahan natin ang ating mahal na punong lungsod, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, upang pamunuan ang paghuhulog ng plano sa kapsula. Muli, kasama po niya sina Vice Mayor Maria Sheila Hani Lacuna Pangan, Congressman Yu Servo Nieto, Councilor Erwin Tieng, Engineer Arman Andres, Architect Pepito Balmores at Chairman Diana Espinosa. Sabay-sabay po tayo magbilang. In 3, 2, 1. Ganap na nga pong naihulog ang plano sa kapsula. Isa na namang hudyat ng pagunlad dito sa pagbabago sa Paseco. Muli palakpakan naman po natin. Maraming salamat po sa ating minamahal na alkalde at vice-alkalde sa inyong pangunguna at sa napakagandang proyektong ito. Tiyak na marami po tayong maililigtas at matutulungang kababayan dito sa Paseco. Nais din po naming pasalamatan ng lahat na nakiisa sa makabuluhang programang ito. Naway patuloy po nating suportahan ang mga proyekto ng ating pamahalaan. Iisang bangka tayo. Sa bumuo po ng Paseco Hospital, Department of Engineering and Public Works at Pamahalang Lungsod ng Maynila, maraming salamat po. Muli, ito po si Camille Escanio, ang inyong tagapagpakilala. Maraming salamat po. Maynila, bilis kilos. Inatibay ng nakaraan, hindi susuko sa pagsulong, nakatipid sa kinabukasan. Ako'y anak ng Maynila, isa lang ang pangarap ko. Nagkakatingin ang araw, mamamayagpag tayong Pilipino. Sa ating po mga kasama, panatilihin po natin ang physical distancing sa ikaliligtas ng bawat isa. Muli, binabati po natin ang ating po mga kababayan dito sa Paseco. Congratulations po at malapit na po kayo magkaroon ng panibagong ospital. Muli ito po ang President Corazon C. Aquino General Hospital. Hindi susuko sa pagsulong, nakatipid sa kinabukasan. Ako'y anak ng Maynila, isa lang ang pangarap ko. Nagkakatingin ang araw. Okay. Unahin ko na po yung mas matanda sa grupo. Tama Umaga, yan. Mayor. Pag sa araw, pauna mo yan. Kasi pag sa gabi, hindi na natin makikita yan. Ayun. Ay, Pat. Pat, hindi ka makita. Beta mo sa Gedli. Yeah. Sanahan ka. Sige pa. Yeah. Hindi, maaraw ngayon. Kita ko ngayon. Mauna, baka dumili. Okay. Serious. Yayari ka ni Bong. Kaya nga, kanina pa, pati si George. Eto, sir. Okay. Curious lang, walang intriga to, sir. Don't worry. Marami ko nakitang nakapink dyan, eh. Bumaliktad na ba yan? Anyway, let's talk on bakit President Corazon Aquino General Hospital. Well, as I have said, this is used to be President Corazon Aquino Health Center. So, with due reverence and respect to Mayor Lim and President Corazon Aquino, gusto ko naman kahit papaano, dahil may ginawa sila nung araw dito, gusto ko maalala pa rin ng tao kung ano ang ginawa nila dito. Kaya ako ipinangalan pa rin na President Corazon Aquino General Hospital. Sabi ko nga sa iyo, Pat, wala akong hangap sa buhay. Wala akong mga, anong tawag doon, yung mga pangapangalan. We always recognize, ako, naglingkod si President
Aquino, Corazon Aquino sa ating bansa. At ito bilang Pilipino at napaglingkuran din ni President Corazon Aquino bilang mamamayan, ito man lang ay pagkilala namin sa kanya bilang dating Pangulo ng bansa. Wala naman akong problema doon. Plus the fact, I think, sumalangit nawa ang kaluluwa ni Mayor Fred Lim. Siya rin naman ang pangalan nitong health center na to nung araw. So, ayoko na kapag nagbabago ang administrasyon, komo kalaban natin, buburahin na natin yung kanilang nakaraan. Hindi. Ano yun eh? Puro paghihiganti yun eh. Puro nananakit tayo ng damdamin. Always we wanted to move forward. We always wanted to move on. And as a matter of respect to them, Mayor Lim and President Corazon Aquino na naglingkod sa Maynila at sa bansa, ito naman yung aming paglingon sa nakaraan. Patuloy namin silang, in our own little way, immortalize those people who have served our city. And that is, I'm okay, comfortable with it. Kaya ako lang natanong yan kasi yung disunity ng unity effort. Dahil sa Marcos stance mo raw. Basta yun, ano lang yun, mga political lang yun sila. So, I'm not after to that. I'm after to the service. What matter most is that may bagong ospital sa Baseco. Ang Baseco ay humigit kumulang 100,000 mamamayan. Simula sanggol hanggang matanda. Gusto ko naman, pag may aberya, mailigtas yung tao. Kung kaya pang iligtas ng ating mga doktor at nurses kasi meron silang espasyo, meron silang ekwipo, meron silang gamot. At pataasin ng nutrisyon ng bata, pangalagaan ng kanilang ipin, ang mga buntis, sapat na nutrisyon ang nakukuha at nang maging malusog ang sanggol nila kapag nanganak. Doon ako after. Yes, George. Yes. Sunod ng matanda. Puti lang ang buhok, parang si Honey lang. Bata pa yan, may asim pa. No offense po, Vice Mayor, doon sa nasabi ni... ano po hingin ng dispensa para... Thank you po. George. On another note, bilang Pangulo po ng Aksyon Democratic. Yan, kasi tama ka. Alam mo na kagad sasabihin ko. Yun po bang partido ninyo, sabi ninyo ay you're willing to work with anybody, everybody? Yes. Are you willing o napag-usapan ba among party mates kung mag-a-adapt kayo ng non-party members dun sa senatorial slate ninyo katulad ng ibang parties vying for the presidency? Okay, if they will join us, welcome sila. Meaning yung intention kailangan manggaling sa kanila? Opo, ayoko namang i-announce, adapt dito, adapt doon, para mapunan lang yung Senate slate. Ang gusto ko, sama sila, dahil naniniwala sila na ang aming ipinaglalaban ay yung katatayuan ng taong bayan, yung sitwasyon ng bansa. If they believe in that as a common idea, then welcome sila. Immaterial whether they are liberal, Lakas, PRP, PDP, ano yung mga partido man na yun, willing kaming makatrabaho kahit sino. Akbayan group, Makabayan group, I really, it doesn't matter to me. What matter to me is that their intention to join towards our direction. Yung pupuntahan naming paglalaya. Yung pupuntahan namin direksyon. Ngayon, merong yan mga tinatawag, George, na mga political indifferences, di ba? Opo. Dapat yun set aside. Bebeta muna sa Gedli yun. Kailangan yung common, which is yung tao. Yun na muna, iraos natin. Ito, nakita mo. Pinipilit namin iraos ang katayuan ng tao. Mahirap ang pera ng gobyerno, pero as I have said a while ago, piniga namin ng bimpo without, talagang ilang years, yung mga savings na maliliit at nalikom namin. Ito ang produkto. And hopefully in the next, I think less than 6 months, post-tatoids. Tatayo ito. With proper, medyo above average equipment. Yes.
doon po sa sinabi ni, sundutin ko lang po Sure. If they will join us, set aside differences. So far, meron po bang lumapit na sa inyo, nagpadala ng feelers, willing to sit down? May mga ilan. But I want them to say it. Gusto ko sila magsabi. I am happy. I have Samira Gotok, and I'm proud of her. Kahit na siya ay medyo pinupuwersa. Parang ano na ngayon yata, kahit bumili ka ng produkto, kailangan magpalit ka ng iboboto. Marami yata nangyayari ngayon. Gusto mo pumasok sa trabaho, kailangan magpalit ka ng pangulo. Maraming pressure na nangyayari ngayon. Naawa ako sa mga tao. But she stood her ground. I hope she would last with this kind of, ano bang tawag? Kiyaw-kiyaw. No? Then I'm happy with the attorney season. I'm happy with Carl Balita. Pag nadagdagan, thank you. Okay lang ako. Pero again, I don't want to make announcement kasi just for the sake, inadapt namin to each. Hindi. Your willingness is welcome to us. Pag gusto mo, sama ka sa amin. Thank you very much. Pero bago ka sumama, kung nanonood man sila, gusto ko, ang pag-usapan natin, paano mabubuhay yung tao pag may infeksyon ng COVID? Paano yung kabuhayan ng tao para may mapagharimunan sila sa pamilya nila? Pag doon sila, ay welcome po sila sa amin sa action. Thank you po, Mayor. Thank you. Thank you po. Yes. Mel. Ito sir, pinatatanong din lang. Sure. Opo. Sir, after daw po ng banat ninyo kay... Sino po bumanat? Wala namang bumanat eh. May sumagot. Yun. Gusto ko lang maliwanag yun ha. Kayo nagtanong sa akin noon ha. Gusto ko malaman ng taong bayan, kayo nagtanong sa akin. Sumagot ako. Iba yun. Yung banat, yung lawa lang eh. Yung manyanga ka lang, nagkakyaw-kyaw ka lang. Sumagot at nangatwiran. Ngayon, alam mo, ang pobre, pag nangangatwiran, hindi naman si Combo nangangatwiran siya, bastos na siya. Basta ako, tuloy-tuloy lang. Saka, naka-move forward na ako. Hindi pa ba sila naka-move on? Kasi, daming problema ng bayan eh. Sila, problema lang naman nila, politika. Hindi na ako kabilang doon. Dito na lang ako sa Utaw. Okay na ako ng Todits. Itutuloy ko lang sir. Baguhin ko na lang. Yeah. After daw po ng pronouncement ninyo, VP Lenny and then about Marcelo, medyo parang napapansin daw po na ibang analyst, medyo bumagal yung numero ninyo. Parang nag-backfire po daw ito sa inyo. Well, they can think of whatever they think. Ano naman yan? This is democracy. Okay naman yan. This is marathon. 200 days to. Hindi to makukuha ng pagpalit lang ng kulay, tataas na. Mababasa kayo ng Utaw. Sabi ko nga sa inyo, ulit-ulitin ko sa inyo. Ang tanso, tubugin man ng ginto, tanso pa rin. And I would like to share to you isang kwento. At magandang kwento na rin to sa taong bayan. May isang namatay. Ito paalala sa taong bayan. May isang namatay na tao. No? Nagpunta ngayon siya sa pintuan ng langit. At sinabi sa kanya, nung bantay sa pintuan ng langit, Pedro, ikay bibigyan kong malaya na makapamili. No judgment. Ikaw ang mamimili kung gusto mong pumunta sa langit o gusto mong pumunta sa impyerno. Bibigyan kita ng isang araw, makapamasyal sa impyerno. At isang araw, makapamasyal sa langit, tapos magdesisyon ka na. Ano ang pipiliin mo? Si Bantay sa langit, sabi ni Pedro, sige, bisitahin ko muna yung impyerno. So pinasakay siya sa elevator. Pagbaba sa elevator, papuntang impyerno, nagulat si Pedro. Nakita niya ang impyerno. Wow! Puro ginto. Ang gaganda ng Ebaba. May swimming pool. Maraming chicha. Lahat ng lechon. Ang sarap ng buhay sa impyerno. Matapos ang isang araw, akyat naman si Pedro sa langit. Pagkakita niya sa langit, nakita niya, nag-harping-harping lang.
pero masaya ang tao, panatag ang buhay, pero parang kulang sa kasiyahan. So matapos ang 2 araw, tinanong ng bantay sa langit si Pedro. Sabi niya, "O Pedro, nakapamili ka na ba ng pupuntahan mo?" Ang sabi ni Pedro, "Ay doon na lang ako sa impyerno. Masarap ang buhay doon." Madalit salita, dahil siya'y bumoto na, pinagbigyan siya ng langit. Pagbaba niya sa impyerno, the same elevator, pagbukas noong impyerno, nakita niya biglang disyerto. Lumabas sa mga sungay ng tao. Nawala yung mga lechon, nawala yung mga ginto. Puro kumukulong asupre ang nakita ni Pedro. Natanong niya doon sa isang tao, Uy, naalala mo ba nagpunta ako rito nung isang araw? Oh, bakit ganito na ang impyerno? Noong isang araw, ang ganda-ganda ng impyerno. Sagot ng tao doon sa impyerno, nung isang araw, nangangampanya kami. Ngayon, bumoto ka na. Oh, yan ang aral. Yan ang aral na dapat nating iwasan. Ingatan natin. Isang araw lang yan. Oh, baka mamaya mabuladas na naman tayo. Oh, sa akin lang, paalala, minsan, that's why I like Lee Kuan Yew. And you go Google it. Bakit ko gustong-gusto si Lee Kuan Yew o sa mga kababayan natin? Alam niyo bakit ko siya gustong-gusto? Hindi siya namimili ng matamis na salita. Straightforward talking. And he talks of the people's, yung concern ng tao. He's so passionate na sinasabi niya yung gusto niya. Wala siyang, hindi niya kailangan mag-spray net ng buhok, hindi niya kailangan magpaayos, hindi niya kailangan ng mga libro sa lamesa, pe-present niya ang sarili niyang karangal-rangal. He always speak of the people. It's always straightforward. Eh nung umpisa, hindi siya halos paniwalaan. Kasi medyo malakas ang dating ng kanyang mga salita. But fortunately, sinuwerte si Lee Kuan Yew, nakapamuno siya, and the rest of it is today. Look at Singapore. Pag straight talk, real talk, ayaw yan ng mga medyo elitista. Kasi meron silang sariling lengguwahe. Ayaw nila yun. Ayaw nila noong straight talking. Ako naman, tandaan ninyo, lahat ng mga political elites sa Maynila, ayaw sa akin. Just so you know, and let me refresh your memory. Lahat ng mga pamilyang malalaki dito na matagal nang namuno sa Maynila, pinagkaisahan ako. But I stayed with people. Nanatili ako sa tao. Sinabi ko yung damdamin ng tao, sinabi ko yung sitwasyon ng tao, at sinabi ko yung pangarap ko sa tao. Kaya kahit paano ngayon, may resibo, may pruweba. Yung laway ko nasanla, yung salita ko nasanla. At yun ay benepisyo nila ngayon. So my point is, you may not understand me because hindi ako pumasa sa kalidad ng pananaw mo sa pagiging disente. Kasi sa iyo, ang disente dapat ganito. I respect your views. But what matter most is that ako lagi, kung ano ang tunay na sitwasyon sa kalsada. Yung tunay na sitwasyon ng tao. Yun ang maririnig sa akin ng tao. Having said that, may ma-offend? Well, I hope. Huwag kayong magbalat sibuyas. Ang ma-offend lang naman yan pagka totoo yung sinabi ko, tumama sa'yo. Doon ka lang naman ma-offend. Pero kung hindi naman totoo, hindi mo kailangan mag-react . So sa akin, totohanan lang tayo. Tingnan nyo. Huwag kayong lalayo . Sila nasa condominium nila, kung saan silang magagandang subdivision. Tingnan nyo utaw dyan. Ang pawis, tagaktak. Parang sauna ba't yung, alam niyo ba yung yerong walang kisame? Pagdating ng alas 12, parang sauna bath. Yung pawis ng tao hanggang singit.
Inaali po nga yung mga yan. Kasi basa yung saig nila. These are the real situation. And it will continue to be that way kung mangingibabaw pa rin yung away ng politika. That's why, George, when I answered your question a while ago, as long as they believe na, okay, utaw muna tayo. Todits muna. Ito lang. Tapos yung mga other development na nagdi-disagree tayo, we can work it out. Pero first things first, basic muna. Just do the basic. Now, sa kapwa-tawad, may resulta ba? May resulta ba yung nangyari sa kapwa-tawad sa Maynila? Opo. Bumilis ang kilos namin. Bumilis kaming umangat unti-unti. Tingnan nyo yung nasa Kodli ko. Pag kayong lalayo. Marami sa kanila, hindi ko nakasama noon ng halalan. Wala sila narinig sa akin. Isa lang ang pinakiusap ko. Dati kinakain yung minudo. Pwede ba mag-adobo naman kayo? Maiba naman ang lasa. Samahan nyo muna ako. Trabahuin muna natin to. Nakinig sila. At ang resulta, nakita nyo naman. Hindi ko talaga kaya yung mag-isa, to be honest. Without them. Without them. And that is my point. That is the prototype. Papanagutin natin ang may mga sala. Nakita nyo naman yan eh. Ilan drug lord ang nakuha dito? Ilan drugs ang nakuha rito? Buhay naman sila. Chinese, abusado. Di ba pinasara ko negosyo? Pinatapong ko sa bansa nila. Hindi ko pinayagan, hindi ko kinonsinti. Nang api, nang iihiin ng tanod, Chinese. Di ba? We are always certain about our rules. And, wala talaga. It's a serious matter. The lives of our people, it's at stake. Buhay ng tao ang nakasalya. At ang buhay ng tao ay mahalaga. At bawat buhay para sa akin ay mahalaga. May value. Mahirap, middle class, mayaman. Babae, bakla, tomboy, lalaki. I don't care. Lahat kayo ay mamamayan ng lungsod ng Maynila. Lahat tayo, Pilipino. Iisang bangka lang tayo. Paglubog to, it's kanya-kanya sambabida to. Pero sigurado ako yung mga mahihirap walang sambabida. Yung mga elitista, naku, meron niyang barko. Sariling yate. Maililigtas nila sarili nila. Sino ngayon ang sasalo? Sino sasapo sa mga pobre? Nga. And that is the reality. And I don't want to confuse myself on smoke screen. Kasi sila, ang kwento nila, kwento lamang ng away nila ng politika. Ang tanong namin mga Pilipino, nasaan kayo noong pandemya? Paulit-ulit na tanong namin, nasaan kayo nung wala kaming makain? Nasaan kayo nung naghihingalo kami, yung nanay ko walang tocilizumab, walang remdesivir, walang oxygen? Nasaan kayo? Tanungin ninyo, mga kababayan. Tanungin niyo sarili ninyo, sino nga ba ang nakatabi namin? Sino nga ba nakasama namin? Ngayon, nagsusulputang silang parang magagaling. Parang kabuting naglakihan bigla. Parang knight in shining armor na natin. Kaya ako, totoo lang, naniniwala ako, pasasaan ba? If that is my destiny, then so be it. For whatever it is, huwag kang mag-alala sa akin. Walang mawawala sa akin. Sanay ako ng wala. Hindi ko alam, may magbabago ba sa buhay ng anak mo? Pag hindi ako. And I wish you all the best for that. Mayor, Sure. follow up lang ho. I-check lang daw po, kamusta po yung inyong yung campaign team? Wala daw po bang problema? Maayos po lahat? Hindi ako nakarating sa lipa, Masaya pero kami. maganda. Awa ng Diyos. Tuloy-tuloy lang. Dumarami pa. Nagulat nga ako eh. Daming billboard eh. Straightforward cut. I don't know them. I really don't know them. Pero ang dami kong billboard. Yan ang katotohanan.
Hindi pwedeng ikubli. Hanggang Maguindanao, hanggang Visayas, Mindanao, Northern Luzon. Nagulat ako. 5-5, naglala. Wala pa naman kaming official, yung tawag doon? POBMAT ba yung publication material? Wala pa. Wala pa. Yung galing talaga sa amin. Tosgas ng utaw to, ha? Gastos to ng tao. Gusto ko lang malaman ninyo. Kung ano man ang mga nakikita niyo dyan, tao gumagastos yan. To be honest. And I'm always grateful to them, whoever they are. And let me take this opportunity to thank them. Thank you. Yan, katulad yan, sticker mo, Pat. Hindi naman halatang iskong-isko ka, no? Bias ka. Pero yan, tingnan mo yan, no? Hindi naman sa akin yan. Kanya-kanyang gawa na ng utaw yan. Kaya I'm very grateful. Ilang beses kasi nawala to eh. Pag nakita ko, akin yun. Pero last na po. Go ahead, Romel. Baka may reaction po kayo dahil yung CMD, pinag-iisipan daw, baka si Senator Bong Revillang ipasok. Yung hugpong ng pagbabago, sinasabi naman nila, pwede pa rin sila, open pa rin sila kung magbabagong isip ni Mayor Sara. Anong reaction niyo sa ganito pa rin, Mayor? Alam mo na yung mga, para nagsisafety ng upuan, para may, kung dumating na yung kandidato nila, may makakaupo na. Anong reaction niyo dito, Mayor? Well, I wish them good luck. They have the right to do so under existing rules and law. But I'm busy building a hospital. I'm going to be very busy building housing. I'm going to be very busy buying more remdesivir and tocilizumab. I'm busy attending to your daily problems in our own little way. Mas abala ko doon. Okay, Kat? Pinakabata po huli. Ay, mas bata po siya. Baon na baon si Pata. Mayor, hindi naman po kailan na marami kayong endorsements. Belo, Jag, may iba pa pong products, may kape pa ata. Nag-pledge na po ba sila na magdo-donate sa campaign nyo? Hindi ko pa alam. Pero I'm pretty sure, and I'm very sure, ni Singkong Duling, almost 100 million pesos. Hindi ko nakita kahit 5. Ang nakinabang doon, may mga sakit sa PGs. 33 million pesos. Taal, sa Cotabato, Cagayan. Eskwelahan ng mga madre. Ni Singkong Duling, hindi ko nakita. Yun. Masaya na akong ganun. May pickups pa naman ako. Mayor, yung 100M, lahat na yun ng endorsements mo. Almost 100 yan. For transparency sake lang po, ilan po yung endorsements niyo? Napakarami. Hindi ko na mabilang. Okay. Thank you, Mayor. Brief, naghahanap pa ako. Naghahanap pa ako ng brief. Pantalon meron. Pero pag gusto ko nga gusto ko magtatag ng brief eh. Brief company, Wagar. Wagarter. Saka back to back. Di ba ganun nung araw? Kulay pula, kulay asul. Tapos bina-back to back mo lang. Side A, side B yun. Mayor, 2 tanong lang. Isang politics, isang hindi. Okay. Nung nakaraan, galing kayo ng Batangas, nag-pledge ka ng support yung mga local leaders. Meron pa po bang ibang local leaders na willing mag-endorse sa inyong presidential bid? I'll be grateful. And I thank them in advance. If they believe in our cause, thank you very much. And I'm grateful to the people of Batangas. Thank you very much. Pero meron, Mayor, kumakausap. We're hopeful. Mayor, yung isa kong tanong, hindi nga politics. Bumaba kasi ng alert level 3 yung NCR. Nakita natin nung weekend, napakarami ng tao. Kayo ba'y nababahala, baka muling tumaas yung cases? Pero dito sa City of Manila, how are you going to enforce yung guidelines para hindi tumaas yung cases? Well, modesty aside, remember about a few weeks ago, Metro Manila is level 4, but Manila is level 3. But we joined the level 4. Just para in unison lang. In unison. But I am happy. It's level 3. Unti-unti, makakalabas na ang mga tao, makapaghanap buhay ang tao. Gusto ko nga makabalik na sa eskwelahan ng bata. Yung unti-unting mag-normalize. And it's a good improvement. No? Now, may paghahanda ba? Yes, meron naman. Patuloy naman na yung aming capacity rate medyo
below average ang occupancy rate. And our infection as of yesterday is about 900 na lang. So, within the... kasi pag na-manage natin yung COVID infection, dahil sa gobyerno at dahil sa tao, naturally, babalik tayo sa normalization. Nandiyan pa rin yung COVID. Pero kailangan handa lang tayo. Patuloy tayo maganda. Sige po, Mayor. Okay? Yes, sir. Good morning po, Yorme Morning. Dante po sa UNTV. Opo, pasensya na, baka di ko lang narinig masyado. It's okay. Opo. Gusto lang kitang kunan ng reaction. May nabasa kasi ako sinabing, Mayor Isko is the new enemy of, kumbaga, of the elite ng mga moralista at saka mga disente. Wala naman akong kaaway. But I would rather with the masses. Why not? Maraming mahirap eh. Maraming middle class, upper middle class. Sinong boses nila? Ang iingay nung iilan. Paano naman yung boses ng middle class? Paano naman yung boses ng masa? Sino magsasalita para sa kanila? Di ba? Kala ko ba gusto nilang mamuno? O pamunuan lang nila yung sila magkakapitbahay? O sila magkakasapakat? O sila silang mga elitista o moralista? We live. Kami nabubuhay sa totoong buhay ng tao. We don't live in wonderland. This is reality. Go around. Look at your cameraman. Look at their staff. Tingnan yung buhay nila pag-uwi nila sa bahay. Kayo na mismo. Tayo yung nakatira sa totoong buhay. Sino sa inyo masisingilin ng kasera nila? Sino sa inyo sisingilin na ng tubig nila? Ng kuryente nila? Hindi ba yun yung tunay na buhay ng tao? Sila, hindi nila kayang sabihin yun kasi hindi naman nila dinadanas yun at hindi sila makaka-relate doon. Kasi bakit? Pinagpala sila may gintong kutsara sa bibig eh. Maswerte. I'm happy for them. Hindi nila dinaranas yung dinaranas ng tao. But as far as I'm concerned, this is the real situation. Saan kami magtatrabaho mamaya? May trabaho ba ako bukas? Masasara ba ang estasyon namin? Malulugi na ba yung radyo namin? Mabubulugi na ba yung kumpanya namin? Yung tindahan. Nung mga maliliit na tindahan. Let's just say sa mall. Yung nasa gitna. May 2 empleyado yun. May 1 empleyado yun. Bukas pa ba sila? Paano yung trabaho? Saan nakukuha ng pambayad ng upa? Maswerte na maswerte nung kasagsagan ng pandemya. May food box sa Maynila. Pero hanggang kailan? Pwede ko bang iasa sa gobyerno yung pambayad ko ng kuryente, ng upa, ng tubig? This is the real situation of our people. Ito ang tunay na buhay. Yung buhay nila, sumakabilang buhay. Ibang buhay yun. That is Wonderland. That is Disneyland. And I respect them. Wala akong quarrel sa kanila. It's just that they don't agree with me when I speak about your situation. Yun ang tunay na sitwasyon ninyo eh. Hindi nyo ba problema magbayad ng bandwidth? Hindi ba kayo nakararamdam na parang, bakit ganun pa rin ang bayad ko ng tuition fee? Wala namang sok pa yung bata sa eskwelahan. I mean, di ba, these are the questions in the hearts and minds of our people. Yan ang tanong namin. Ano ang gagawin mo sa amin? Nasaan ka sa pandemya? Thank you po, thank you po. At wala akong kaaway. That's good. Everybody welcome. Nagpapatawad nga ako ng kaaway. Sir, unahan ko na yung social media bago pa makulayan. Kanina po sa kabila, namigay po kayo ng money para dun sa mga nasunugan. Pa-clarify lang, Mayor, kung part po ba to ng personal funds nyo or part po ba to ng program ng city government? Yes, city government. Kasi ang ginagawa ko, nung nag-mayor ako, pag may sunog, hindi ko na lang binibigyan ng bigas. Binibigyan na yun ni Repogoso. Pinapachicha na yun. Tingnan nyo doon, may chicha doon. Doon sa evacuation site. Dati, yun lang ang binibigay. Gasbi, dila-dilata. No? Nung nag-alkalde ako, sabi ko hindi. Ang aso nga, naghahanap ng masisilungan kapag umuulan, tao pa kaya. Kaya sabi ko,
on top of whatever food boxes or chicha, pansamantala, o nutrisyon ng bata, dapat bigyan natin ng tsapi, ng pera, para makabili kagad ng bubong, ng kokolamber, ng dingding, o ng 2x2. Para may masilungan sila agad. And that is part of the city government's plan and program. We've been doing that since July of 2019 when I assumed office. Magkano po per Posam. Sampu. Sampu. Tapos sir, if ever po Nga pala si Mali, magiging 2 na. Kaya magiging Posam yung pangalawa. Mali. Sir, if ever po pala rin kayo sa 2022, should we expect you to replicate the same program nationwide? Okay, this is what we're gonna do. Anyway, tinanong mo na ako. Nagtayo ako ng 10 ospital, nagtayo ako ng 10 palapag, 10-story, fully air-conditioned hospital. Is that possible to the 17 regions? Or more or less 80 provinces? Yes, it can be replicated. Can we build more COVID-19 field hospital for 2023 and 2024? Yes, so that we can move on with our lives. Para makapaghanap buhay kayo, pag na-infect kayo, may ospital para sa inyo, may oxygen todits, tapos may gamot, tapos 14 dias, labas ka na, balik ka lang sa komunidad, trabaho ka na ulit. Now, the student allowance, yes, it can be done. Para maitawid lang. Senior citizen, yes. Why? There's a logic behind. The velocity of money. Pag nilalabas mo pera ng gobyerno through infrastructure project para sagutin, sugpuin yung social perennial problem, which is housing, then you generate more business sa magsisimento, magbabakal, magkakahoy. Then, pag may negosyo, may trabaho. May trabaho, may kakayanang bumili ng bigas, mantika, suka, kalamansi, ulam. The velocity of money. Iikot ulit ang pera. So, bakit ko pabababain ng kuryente? Paano ko pababain ng kuryente? Ano lang yan, lip service lang yan. Oo, hindi ko mapapababa yung cost ng production ng kuryente. Pero yung gagamit ng kuryente, mababa presyo sa kanya. Bakit? Babawasan ko yung buwis ng kuryente. Pag binawasan ko buwis ng kuryente, sino nawalan? Gobyerno. Pero sino kumita? Nakatipid ang tao. Pag nakatipid ang tao, may savings. Pag may savings, makakabili ng damit, makakabili ng toga. Sino nakinabang? Yung may pagawa ng toga, yung may pagawa ng damit. Sino nakinabang sa pagawa na yun? Tao. May trabaho. May trabaho, may chicha. Ikot ulit ang pera. Naramdaman mo nang bumalik ang pera mo sa gobyerno. Simplified solution. No complication. Hindi ko kailangan makipagtalo kay Abuitis. Hindi ko kailangan makipagtalo kay Lopez. Hindi ko kailangan makipagtalo kay San Miguel. No. Ang bababaan ko yung kita natin. Now, if that thing happen, then magiging competitive tayo sa buong region. Why? Kasi bababa na presyo ng kuryente, babalik na rito ang manufacturing. Pagbalik ng manufacturing dito, sino na kinabang na naman? Utaw. May trabaho na naman. Bakit? Competitive na ang presyo ng kuryente natin. Nakinabang na yung utaw, yung regular na pamilya, ikaw mismo makikinabang, nakinabang pa yung mga manufacturing company. Then, if we have that kind of attitude and we are certain about our rules, then FDI will be raised. The foreign direct investment, papasok sa atin. Pagpasok sa atin ng foreign direct investment, kasi certain na tayo sa rules natin, kasi may direksyon na tayo, kasi competitive na tayo in terms of cost for them to exist in the country, then more jobs, more manufacturing. Remember, if I'm not mistaken, and you can Google it, I think we're about $4 billion foreign investment against another Vietnam for that matter. 13, the other country is 30 foreign direct investment. So imagine, iniiwan na tayo ng Vietnam. Bakit? Kasi certain sila sa rules, kasi competitive sa kanila yung utilities. May access tubig, may access sa kuryente. Lahat mura na incentivize yung foreign direct investment, mas marami silang